Narinig ng matandang babae ang bawat palavra na bumagsak sa kanya, bawat pilit na tawa doon sa hotel na akala nila ay hindi niya naririnig. Pero bago pa man lumubog ang araw, lahat ng iyon ay magbabago. Sa umagang iyon, kumikislap ang lobby ng hotel sa ilalim ng mga chandelier na kumakalat ng liwanag sa marmol na sahig. Amoy sariwang bulaklak mula sa mga malalaking florera. Bawat empleyado ay nasa kani-kanilang pwesto, kumikilos na parang sanay na sanay. Si Alejandro, ang may-ari ng hotel, ay naglalakad sa mezzanine, mga kamay nakatago sa likod, at ang mga matay maingat na sinusuri ang galaw ng lahat sa ibaba. Gustong-gusto niyang makita ang sistemang gumagana. Mga maleta na dinadala, mga bisitang tinatanggap, at mga utos na agad tinutupad. Para sa kanya, iyon ang makina ng imperyong itinayo niya sa loob ng maraming taon. Mabilis na umakyat si Rogelio, ang tagapamahalang siyang kanang kamay ni Alejandro, matapos siyang ipatawag ng isang katulong. Nang makarating sa railings, tumigil siya sa tabi ng amo at tumingin pababa. May kumpiyansang tila siya ang tunay na may-ari. Magiging abala ba ang linggong ito? Tanong ni Alejandro. Puno po ang lahat ng luxury suites, tugon ni Rogelio. Binubuksan ang tablet para ipakita ang listahan ng mga VIP guest. Tumango si Alejandro, aprobado sa kaayusan, pero nagpaalala na may ilang silid na kailangan ng maintenance. Naabisuhan ko na po ang repair team, sagot ni Rogelio agad. Sa ibaba, humahalo ang kalansing ng mga gulong ng maleta sa mahihinang boses ng mga receptionist at housekeeper. Tahimik at maayos ang lahat hanggang sa pumasok ang isang lalaking nakasimpleng damit, may hawak na sobre at waring hindi komportable. Napatigil si Rogelio sa tanaw at nanlabo ang mukha. Hindi iyang guest, mahina niyang sabi. Hindi man lang tumingin si Alejandro abala sa pagbabasa ng email, kumindat si Rogelio sa gwardiya na agad lumapit at sinabihang magtungo na lang sa ibang tanggapan. Napansin lang ni Alejandro ang nangyari nang paalis na ang lalaki, ngunit piniling manahimik. Ilang minuto pa, pumasok naman ang isang babaeng marangya, balot ng alahas at amoy mamahaling pabango. Agad nagiba ang ekspresyon ni Rogelio. "Welcome po ma'am, how may I assist you?" Sabi niyang nakangiti. Pinahanda ang malamig na tubig at ipinadala agad ang bellboy para buhatin ang mga bagahe kahit hindi pa alam ang room number. Napansin ni Alejandro ang biglang pag-iiba ng tono pero nanatiling nakatutok sa mga business reports sa tablet. "Maganda ang occupancy rate," sabi niya. "Tumataas ang ratings at ngayong linggo matatapos na ang corporate event deal. Kailangan nating panatilihin ang standard, Rogelio. Ang karangyaan dapat nararamdaman kahit sa paraan ng paghinga." Tumango si Rogelio, ngunit muli niyang tiningnan ang lobby, parang may sinusukat sa bawat taong dumadaan. "Walang problema, sir. Lahat nasa kontrol," sagot niya. May kumpiyansang naniniwalang ang anyo ay tanda ng tagumpay. Sa reception desk, abala si Marites sa computer, sabay sumasagot sa mga tanong ng guests at nagkokonekta ng tawag para sa room service. Nananatili ang ngiti sa kanyang mukha kahit ramdam niya ang tingin ng manager sa bawat galaw. Nang magreklamo ang isang guest tungkol sa delay, lumapit si Rogelio at may bumulong sa kanya, isang babala na mas marahas kaysa payo. Tumango lang si Marites, hindi makasagot. Ang dapat ay maginhawang lugar ay puno ng tensyon. Sa gilid na pasilyo, itinutulak ni Ernesto, ang janitor, ang kanyang cleaning cart nang biglang sumulpot si Rogelio. "Bakit nandito na naman ang cart mo, Ernesto?" sabi niya nang walang bati. Nagpaliwanag ang matanda na nililinis niya ang malapit na suite at saglit lang iniwan. "Wala akong pakialam sa paliwanag. Ang kailangan ko ay efficiency," sagot ni Rogelio, sabay turo sa basang-basahan sa tabi ng service elevator. "Hindi katanggap-tanggap to sa luxury hotel." Sinubukan ni Ernesto magpaliwanag na mula iyon sa laundry section at kukunin niya rin mamaya, pero nakatalikod na si Rogelio. Dumating si Alejandro, narinig ang mataas na tono. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. "Sinisigurado ko lang po na nasusunod ang mga patakaran," mabilis na sagot ng manager. Tiningnan ni Alejandro ang janitor na nakayuko saka kalmadong sinabi, "Mahalaga ang disiplina, Rogelio, pero mahalaga rin ang respeto. Ayokong may takot sa team." Napilitan si Rogelio ngumiti. "Naintindihan ko, sir. Pananatiliin ko ang standard." Tumango si Alejandro,
hindi napansin ang matalim na tingin na ibinigay ni Rogelio kay Ernesto. Isang tahimik na banta na huwag siyang babastusin muli. Mula sa desk, pinagmamasdan ni Marites ang lahat. Sanay na siya. Sa harap ng amo, si Rogelio'y magalang. Sa likod nito naglalabas ng galit sa pinakamalapit na empleyado. Nakarinig na siya ng mga janitor na umiiyak sa storage at mga housekeeper na nakikiusap na mailipat ng shift. Pero walang naglalakas loob magsumbong. Sandaling pahinga. Para maipagpatuloy naming magdala ng mga kwentong nakakaantig ng damdamin, hinihiling naming mag-like ka at mag-subscribe sa aming channel. Ikomento ang salitang katarungan. Maraming salamat. Ituloy natin ang kwento. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Alejandro sa mezzanine at tumingin sa relo. May meeting siya sa supplier sa ground floor. Habang bumababa, inayos niya ang coat at sinabing babalik siya sa loob ng 15 minuto. Sinamantala ni Rogelio ang pagkakataon para magsagawa ng mabilis na inspeksyon. Itinuro ang mga maliliit na detalye. Isang kurtinang medyo tabingi, isang bumbilyang mahina ang sindi, at isang carpet na bahagyang nakalihis. Walang lugar para sa kapabayaan, malinaw. Sigaw niya. Tahimik lang na tumango ang lahat. Nararamdaman ng tagapamahala ang kasiyahan sa kapangyarihang hawak niya sa lugar. Nang bumalik si Alejandro mula sa pulong, tahimik ang labi. At ang tunog ng kanyang mga yapak ay umuugong sa marmol. Umakyat siyang muli sa mezzanine, tiningnan ang mga numero sa tablet, at bumuntong hininga ng may ginhawa. Maayos ang pananalapi, puno ang mga reserbasyon, at nananatiling walang bahid ang imahe ng hotel na pinangangalagaan niya. Mukhang maayos ang lahat, sabi niya. Mabilis namang sumagot si Rogelio. Wala kang dapat ipag-alala, sir. Kung may lumihis sa pamantayan, ako na ang bahala. Tinitigan siya ni Alejandro sandali bago sumagot ng maikli. Nagtitiwala ako sa iyo, Rogelio. Pagkatapos ay muling tumingin sa ibaba, inoobserbahan ang kilos ng lobby. Napangiti si Rogelio, kontento sa tiwalang ibinigay sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya ay buo pa rin ang paniniwalang matagal na niyang sinasandigan na ang anyo ng tao ang tunay na sukatan ng kanyang halaga. At habang pinagmamasdan ng may-ari ang kintab ng bawat sulok, hindi niya namamalayang ang makinang bumubuhay sa lugar ay nagsisimula ng umingit, hindi dahil sa kakulangan ng linis, kundi sa sobrang kapalaluan. Habang papalapit ang tanghali, unti-unting napalitan ang tahimik na karangyaan ng maagang oras ng ingay at galaw. Dumaraan ang mga kariton, sabay-sabay ang mga utos, at nagsisiksikan ang mga maleta sa bungad habang abala ang front desk sa mga pag-check-out at bayaran. Naglalakad si Rogelio na parang tagasuri sa palengke, ang mga matay nagmamasid sa bawat sulok, nang mapansin ang isang basong salamin na naiwan sa hallway ng mga empleyado. Tumigil siya na para bang isang mabigat na kasalanan ang nakita. Tinawag niya si Ernesto sa malamig na kumpas ng kamay at itinuro ang baso. Ipaliwanag mo kung bakit nandito to, utos niya. Hindi maitago ang inis. Huminga ng malalim si Ernesto. Pilit pinapakalma ang sarili. Mabilis umalis ang isang bisita. Naiwan ang baso riyan at pabalik na ako para kunin. Sagot niya, pinipigil ang sarili na magpaliwanag pa. Pinipigil ni Rogelio ang ngiti ng panunuya. Hindi lang yan baso. Ito ang patunay kung paano mo tratuhin ang hotel araw-araw, tugon niya. Sabay isa-isang binanggit ang mga dating pagkakamali, ang mga sulok na kulang sa linis, ang elevator ng staff na may amoy, ang mga gilid na dapat punasan. Sinubukan ni Ernesto na sagutin bawat punto. Sinusunod ko po ang schedule ng paglilinis at babalikan ko agad ang mga sulok kapag natapos ko ang pasilyo. Ngunit desidido na si Rogelio sa tono ng palabas. Dalawang tagalinis ang napatigil sa malayo, bit-bit ang mga kobrikama at nagkatinginan sa takot na mapansin. Hinila ni Rogelio ang ID ni Ernesto na parang eksena sa teatro. Tama na, ayoko na ng palusot, tanggal ka na, sigaw niya, sapat ang lakas para umalingaw-ngaw sa marmol. Ang katahimikan ay hindi dahil sa respeto kundi sa pagkagulat. Ibinaling ni Ernesto ang paningin sa sahig, nanginginig ang mga kamay sa bulsa ng apron. Pwede ko po bang tapusin muna yung kwartong may kemikal sa sahig? Mahina niyang tanong. Hindi na, ibalik mo ang gamit at linisin ang locker mo, tugon ni Rogelio habang naglalakad palayo, para bang nagdedeklara ng batas. Nanatili sandali ang mga tagalinis sa kinatatayuan
Bago muling kumilos, pinipilit itago ang awa sa mukha. Naglakad si Ernesto pabalik sa storage room na parang sinasalungat ang agos. Binuksan niya ang locker, kinuha ang lumang sako, inilagay ang guantes, bote ng spray, ekstrang medyas, baon sa umaga, at keychain na gawa niya mula sa takip ng bote. Hinaplos niya ang basahan na parang bahagi ng kanyang araw-araw sa kahuminga ng malalim. Pinagmamasdan siya mula sa malayo ni Marites, ang receptionist, na alam na ang ganitong tanawin. Ilang beses na niyang nasaksihan ang malamig na ritual ni Rogelio at sa bawat pagkakataon ay pareho ang hapdi. "Gusto mo ng tubig?" tanong niyang mahina. Nang makita si Ernesto na dumaraan sa lobby, bitbit ang sako. "Salamat, pero gusto ko lang umalis ng tahimik." Sagot niya, pinipigil ang tinig na halos mabasag. Sinundan siya ni Marites ng tingin habang binabagtas niya ang pintuang tagiliran hanggang sa tuluyang lamunin ng lungsod ang isang trabahador ng Marangyang Hotel na parang walang bakas. Muling bumukas ang pinto sa harapan at pumasok ang isang matandang babae. Mahinahon ang lakad, payak ang kasuotan, maliit ang bag sa balikat at maayos ang pagkakatali ng buhok. Si Ligaya iyon. Tiningnan niya ang lobby ng may galang. Parang nauunawaan na ang bawat lugar ay may sariling damdamin at batas, at lumapit siya sa front desk. "Magandang araw, maaari po ba akong makausap ang may-ari tungkol sa bakanting trabaho?" Tanong niya, mahinahon ngunit matatag, walang bahid ng pagmamakaawa. Itinaas ni Marites ang tingin mula sa monitor, pinagmasdan ang maamong mukha at nakaramdam ng paggalang. "May dala po ba kayong resume o anumang dokumento?" Tanong niya ng magaan. Sinusunod pa rin ng alituntunin. Tumango si Ligaya na may banayad ng ngiti. "May karanasan po ako sa paglilinis at mabilis akong matuto. Hindi ako natatakot sa trabaho," sagot niya. Sabay abot ng lumang sobre na may ilang papel sa loob. Kinuha ni Marites ang dokumento at tumingin sa paligid, nag-aalangan kung tatawagin si Rogelio o patatagalin muna. "Kung maaari po ninyong maghintay sandali, aalamin ko ang proseso ng hiring," sabi niya. Tumango lang si Ligaya at bahagyang umatras, marunong pumwesto, hindi sumasakop ng espasyo, parang alam ng katawan niya kung saan siya dapat lumugar. Huminga ng malalim si Marites, iniisip si Ernesto habang umaalis na may bitbit na supot. Iniisip din kung ano ang gagawin ni Rogelio kapag nakita niya ang isang matandang babae na humihingi ng trabaho. Sandali siyang nag-alinlangan sa telepono. Hindi na siya nakapagpasya. Dumating si Rogelio sa tabi ng counter, mabilis gaya ng laging gusto niyang ipakita na siya ang nasusunod. "Anong nangyayari dito?" tanong niya at agad ibinalik ni Marites ang sobre para bang mainit na bato sa palad. "Nagpunta siya para magtanong tungkol sa bakanting trabaho," sagot niya, umaasang ang malamig na tono ay makabawas sa tensyon. Binuksan ni Rogelio ang sobre, tiningnan lang saglit ang mga papel. Hindi siya interesado sa kwento, gusto lang niya ng mabilis na solusyon. "Mabuti, magsimula ka na ngayon. Kailangan nating may maglinis," sabi niya. Halos hindi man lang tumingin kay Ligaya. Sinubukan pa ni Marites na magmakaawa. "Matanda na po siya, baka mahirapan sa simula. Pwede bang gawing mas maikli muna ang unang shift niya?" Mahina niyang tanong, para bang humihingi ng pahintulot na makisali. Agad siyang pinutol ni Rogelio. "Kung hindi niya kayanin, palitan natin." Ganon kasimple, tugon niya, sabay abot muli ng sobre, tapos na ang usapan. Pagharap niya kay Ligaya, nagpalit siya ng boses. Utos, hindi pakiusap. "Kunin mo ang uniforme at cleaning kit sa bodega, bumaba ka sa palikuran sa ibaba, at siguraduhin kumikintab lahat." Naiwan yon sa routine. Umalis na siya, bago pa makasagot si Ligaya. Hindi nanginig ang matanda, hindi rin siya nagmakaawa. "Magsisimula ako ngayon," sabi niya, kalmadong-kalmado, gaya ng taong kabisado ang bigat ng bawat salita. Muling nagsalita si Marites, maingat ang tono. "Kailangan niyo po ba ng tulong hanapin ang bodega?" tanong niya. "Makikita ko, salamat sa malasakit," tugon ni Ligaya, may ngiting tila pananggalang sa lamig ng paligid. Amoy sabon ng bodega, puno ng mga kahon at may lumang radyo sa istante. Pinili ni Ligaya ang unipormeng halos kasya. Sinuot ito ng may tiyaga. Sinigurong mahigpit ang mga butones. Kinuha niya ang cleaning kit, binasa ang mga etiketa ng bote na may respeto sa trabaho at kaligtasan, inayos ang apron, muling tinali ang buhok. Nakakita siya ng pansamantalang ID na walang pangalan.
Isinabit ito sa leeg at huminga ng malalim para bang pinapatunayan sa sarili ang dahilan ng pagpasok niya roon. Nandito ako para magtrabaho, hindi para humingi ng awa. Mahinang sabi niya, isang pangungusap na siya lang ang nakarinig. Pagbalik sa lobby, inabutan siya ni Marites ng simpleng mapa ng service corridor. Pagliko niyo po sa kaliwa pagkatapos ng elevator, diretso ang hagdan papunta sa ibaba. Paliwanag niya dahan-dahan at halos pabulong para di marinig ni Rogelio. Ngumiti si Ligaya sa pasasalamat. Ang bait mo, sabi niya. Kung pwede lang sana akong makagawa pa ng higit, bulong ni Marites at pinigilan ng sarili na magsabi ng anumang labis. Muling lumitaw si Rogelio, nakatingin sa relo para bang may oras na kailangang patunayan. Handa ka na? Tanong niya, hindi tumitingin sa mukha. Oo, bababa na ako, sagot ni Ligaya at itinulak ang kariton ng walang pagmamadali, ngunit matatag, gaya ng taong hindi tumatakas sa tungkulin. Ang service corridor ay parang ibang mundo. Walang palamuti, walang chandelier, puro semento at tunog ng tubo. Pagdating sa ibaba, mabigat ang mga pinto ng palikuran at malamig ang sahig. Maingat niyang inilagay ang karatulang may naglilinis, binuksan ng tubig, sinubok ang disinfectant, pumili ng tamang basahan para sa salamin. Unti-unti niyang isinagawa ang ritual ng paglilinis na matagal na niyang alam. Kaayusan, pag-iingat, pasensya. Habang pinupunasan ang mga pader, may alaala na halos humila sa kanya pabalik, ngunit nanatili siya sa kasalukuyan. Hindi niya sasabihing siya ang ina ni Alejandro. Hindi kay Rogelio, hindi kay Marites, hindi man lang sa sarili ng malakas sapagkat hindi siya naroon para magpaliwanag. Nandito ako dahil gusto kong maghanap buhay. Ayokong maging pabigat sa anak ko, bulong niya at nagpatuloy sa pagkuskos hanggang muling lumiwanag ang sahig. Sa itaas abala ang hotel sa mga check-out at bayarin. Sa mga palapag na iyon, tinatakpan ng bilis ng karangyaan ang tunog ng pinto sa ibaba. Sa katahimikan, inayos ni Ligaya ang ID na walang pangalan sa dibdib at nagsimulang magtrabaho na para bang tinutupad ang kasunduan sa sariling dangal. Samantalang si Marites mula sa counter ay pinapanood siya ng may bigat sa loob at bahid ng pagsisisi. Tanghali na nang umakyat si Alejandro sa opisina sa itaas. May dalang folder na puno ng kontrata at ang pagod na mukha ng taong walang puwang sa pagkakamali. Umupo siya, binuksan ang laptop, sinimulang suriin ang mga dokumento, sumasagot sa email at tawag hanggang sa tumunog ang telepono, pamilyar na numero. Si Ernesto, may panginginig sa boses ng lalaki, ngunit malinaw. Sir Alejandro, pasensya na sa abala. Pero tinanggal po ako ngayong umaga at pakiramdam ko hindi makatarungan. Hindi man lang ako pinakinggan ng manager. Matagal na akong nagtatrabaho dito, alam niyo yan. Huminga ng malalim si Alejandro. Naiintindihan ko, Ernesto. Hindi ko alam na natanggal ka. Aalamin ko at babalikan kita. Pagkababa ng tawag, natigilan siya sandali. Sinusubukang alalahanin kung may inaprubahan siyang pagbabago sa mga empleyado. Wala siyang maalala. Isinuot niya ang coat, bumaba sa hagdan at diretsong nagtungo sa reception. Si Marites ay tahimik na nagtatype, ngunit bigla siyang napatigil nang makita ang may-ari papalapit. Magandang hapon po, Ginoong Alejandro, sabi niya, pinipilit panatilihin ang boses na kalmado. Kaagad siyang tinanong nito tungkol sa pagtanggal sa trabaho. Gusto kong maintindihan kung ano ang nangyari kay Ernesto. Desisyon mo ba iyon o kay Rogelio? Napalunok si Marites bago sumagot ng maingat. Kay Rogelio po, Ginoo. Sinabi niyang kailangang mapalitan agad. May inilagay na po siyang kapalit. Tumaas ang kilay ni Alejandro. May kapalit, kailan nangyari iyon? Sandali siyang nag-atubili. Kaninang umaga po, balak ko pong ipaalam pero naging abala ang front desk. Tumango si Alejandro, pinipigilan ang tono. Sige, kakausapin ko siya. Kailangan kong tingnan ang mga tala bago ako magdesisyon. Hindi pa man nakapagsalita si Marites, tumunog ang telepono ng amo. Mabilis niyang sinagot yon. Paparating na ako. Itabi mo ang ulat at sabihan si Rogelio na asikasuhin ang lahat. Irehistro sa sistema, walang palusot. Kinuha niya ang folder at lumabas ng pinto na may parehong seryosong anyo. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang bumalik ang lobby sa karaniwang ritmo, ngunit nanatiling mabigat ang hangin. Noon pumasok ang mayamang kliyente, kagagaling lamang sa isang lakad.
Medyo lasing, amoy alak at may hawak pang baso ng alak na labag sa patakaran ng hotel. "Ma'am, mag-ingat po," sabi ng bellboy, ngunit huli na. Nadulas siya sa karpet. Nabasag ang baso at kumalat ang pulang alak sa sahig. Tumigil ang lahat. Bago pa may makalapit, mabilis na dumating si Rogelio at yumuko upang tulungan siya. "Ayos lang po, ma'am, aksidente lang ito," sabi niya. May nakapaskil ng ngiting formal na ginagamit lang niya sa mga kliyenteng mayaman. Binaliwala niya ang patakaran laban sa mga lasing na bisita at inutusan ng isang kawani. Samahan siya sa kwarto, magdala ng tuwalya, tubig at kaunting pagkain. Walang dapat magsalita tungkol dito. Nang makaalis na ang babae sa elevator, tiningnan niya ang mansang karpet at napabuntong hininga. Linisin ito agad. Sa ibabang palapag, si Ligaya ay katatapos lang maglinis ng pangalawang banyo. Nakaluhod siya, maingat na pinupunasan ang sahig nang biglang bumukas ang pinto at dumating si Rogelio. "Iwan mo yan at pumunta ka sa lobby ngayon. Kailangan kita roon," sabi nito ng padabog. Tumingala si Ligaya, hindi takot, kundi kalmado. "Ginoo, kung aalis ako ngayon, mababasa ang sahig at baka madulas ang iba. Ilang minuto na lang po." Umikot ang mga mata ni Rogelio. Walang minuto-minuto. May alak sa karpet ng lobby at nakikita ng mga bisita. "Iwan mo yan, dalhin ang kariton at umakyat. Ngayon." Sinubukan pa niyang magsalita ngunit biglang tumaas ang boses nito. "Wala akong oras sa paliwanag. Umakyat ka." Tumango lamang si Ligaya. "Naiintindihan ko." Isinara niya ang gripo, itinabi ang timba at itinulak ang kariton. Ramdam ang tingin ng amo sa kanyang likuran. Sa lobby, may tali na sa paligid ng nasirang bahagi ng karpet. May ilang bisitang nakamasid, pabulong na nag-uusap. Itinuro ni Rogelio ang mantsa. "Diyan, linisin mo agad." Gusto ni Ginoong Alejandro na perpekto ang hotel. Lumuhod si Ligaya at sinimulang pulutin ang mga basag na salamin isa-isa habang nakatayo si Rogelio na nakahalukip-kip. "Bilisan mo, wala tayong buong araw," sabi niya ng may inis. "Gagawin ko ang lahat, Ginoo, pero kailangang mag-ingat para hindi ako masugatan," sagot ni Ligaya ng kalmado. Umiling si Rogelio. "Hindi ko kailangan ng leksyon, kailangan ko ng resulta." Sa likuran ng counter, tahimik na pinagmamasdan ni Marites ang lahat, halatang kabado. Lumapit siya ng kaunti at bumulong, "Ginoong Rogelio, baka dapat hintayin natin ang maintenance, delikado kung siya lang mag-isa." Nagkunwari siyang walang narinig, patuloy sa pagtitig sa relo. "5 minuto na at di pa tapos ni sa alak," sabi nito, parang may hinahabol na orasan. Si Ligaya ay patuloy na naglilinis, pinupunasan bawat bahagi, sinisikap burahin ang pulang bakas. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng umiikot na entrada. Si Alejandro ay bumalik, may nakalimutang dokumento sa folder, ngunit nang makita niya ang eksena, napatigil siya. Parang tumigil ang oras sa buong lobby. Ang matandang tagalinis, nakaluhod sa sahig, ang unipormeng simple, habang ang manager ay sumisigaw ng mga utos sa ibabaw niya. Sa counter, halos nanginginig si Marites sa pagkabahala. Lumakad si Alejandro patungo sa kanila. Mabigat ang bawat hakbang. Lumingon si Ligaya at nagtama ang kanilang mga mata. Sandali lang iyon ngunit sapat para magbago ang lahat. Nakilala niya agad ang mukha, ang ina, may mga guhit ng panahon, nakasuot ng badge at may basang kamay. Pinigilan niya ang sarili na tawagin ito, nalapitan ito. Sa halip, pinanatili niyang kontrolado ang tinig. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Malamig ang boses. Agad lumingon si Rogelio, hindi namamalaya ng bigat ng sitwasyon. "Ah, Ginoong Alejandro, maliit lang na insidente. Nabuhusan ng alak ang karpet, kaya tinawag ko ang bagong tagalinis. Kinuha ko siya ngayong umaga bilang kapalit ni Ernesto. Tatapusin na lang niya ito." Tinitigan siya ni Alejandro, malamig. "Bagong tagalinis? At sino ang nag-aproba ng pagkuha?" Tumuwid si Rogelio. "Ako mismo, Ginoo. Kailangan natin ng mabilis at maaasahan. Tinanggap agad ng matandang ito, kaya pinasok ko na. Pansamantala lang naman, aalis din kapag sinabi niyo." Napakapit si Marites sa dibdib, halos hindi makahinga. Tahimik na tumitig si Alejandro kay Ligaya na muling yumuko, halatang nahihiya. Lumipas ang ilang segundo ng katahimikan bago siya nagsalita, mabagal ngunit malinaw. "Ang babaeng ito ay hindi pansamantala. Ang babaeng ito ay ang aking ina." Tumama sa mga pader ang bigat ng sinabi,
Biglang bumigat ang hangin sa labi, napatigil si Marites, napahawak sa dibdib, hindi alam kung saan titingin. Nanatiling nakatigil si Rogelio, namutla ang mukha, pilit binubuka ang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Nanatili ang bigat ng katahimikan hanggang sa lumapit si Alejandro at sa kalmadong kilos ng isang taong desidido na pinutol niya ang eksena. "Nanay, iwan niyo muna ang kariton at sumama kayo sa akin," sabi niya, banayad ngunit malinaw, bago siya lumingon sa front desk. "Marites, isara mo muna ang lugar na to at tawagin ang maintenance para sa carpet ngayon din. Walang dadaan dito ng walang proteksyon." Agad tumango si Marites. "Aasikasuhin ko po at tatawagin ang team," sagot niya, sabay lakad ng mabilis, nakahinga ng maluwag dahil may malinaw na utos na masusunod. Sinubukan ni Rogelio na makabawi, nanginginig ang kamay na parang naghahanap ng sandigan. Tinitigan siya ni Alejandro, walang pagbabago sa tono. "Manatili ka rito." Dahan-dahang tumayo si Ligaya, inilapag ang basahan sa timba at inayos ang walang pangalan na ID sa dibdib. Tiningnan niya ang anak ng may halong gulat at kapanatagan. "Ayos lang ako," sabi niya, parang pakiusap na huwag palakihin ang nangyari. "Alam kong ayos ka, pero hindi ka mananatiling nakaluhod dahil lang sa pagkakamali ng utos," tugon ni Alejandro. May ilang empleyadong lumapit ng maingat at 2 bisitang na curious ang huminto sa malayo. Hindi ganap na nauunawaan ang eksena. Hindi na naghintay si Alejandro ng audience. Rogelio pansamantala kang inaalis sa tungkulin. Anunsyo niya, malinaw ang boses, parang nagbabasa ng patakaran, hindi gumagawa ng palabas. Ang pangaapi at paboritismo ay labag sa pangunahing prinsipyo ng bahay na ito, pantay na dignidad para sa lahat. Isang hakbang ang inilapit ni Rogelio gamit ang tono na dati epektibo sa sino mang mas mababa sa kanya. "Sir Alejandro, bigyan niyo po ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ang pagtanggal kay Ernesto ay para sa bisa ng operasyon. Sunod-sunod ang mga pagkukulang. Tungkol naman sa bisitang nadumihan ng carpet, itinago ko po ang sitwasyon upang mapanatili ang reputasyon ng hotel." Hindi nagbago ang mukha ni Alejandro. Ang reputasyon ay hindi carpet na kailangang manatiling malinis kahit sa maling paraan. Ito ay pagkakapare-pareho ng asal. Ang mga alituntunin ay para sa lahat at walang karangyaan ang nagbibigay pahintulot na hamakin ng iba, lalo na ang isang matandang bagong pasok. Pinabilis mo ang pagpapatalsik ng empleyado ng walang pagsusuri, pinrotektahan mo ang isang lasing na bisita laban sa regulasyon, at ginawa mong batayan ang pagmamadali. Hindi yan pamumuno, yan ay kayabangan. Dumating si Marites kasama ang maintenance team, ngunit huminto muna sa ligtas na distansya. Huminga ng malalim na parang tatawid sa tulay. "Sir Alejandro, dapat sinabi ko na noon pa. Nakakita na rin po ako ng ibang ganitong pangyayari. Natakot lang ako," sabi niya paos ngunit tapat. Lumingon sa kanya si Alejandro at kahit matatag pa rin ang boses, lumambot ang mga mata. "Salamat sa pagsasalita, Marites. Ang takot ay hindi dapat maging batayan ng trabaho rito. Kung may nagbabawas ng oras, nagkakait ng pahinga o nagbibigay ng masamang evaluation bilang ganti, yan ay pang-aabuso." Sinubukang tanggihan ni Rogelio sa isang galaw ng kamay, pero matatag ang tinig ni Marites. Ngayon lang muling lumabas ang tapang. "May mga mensahe at schedule akong itinago, sir," sabi niya ng mahinahon. Tumango si Alejandro. "Susuriin natin ang lahat. Sa ngayon ibigay mo ang iyong ID at access. Walang kahihiyan, walang palabas, basta sundin ang proseso." Huminga ng malalim si Rogelio. Naramdaman na niyang nasa dulo na siya at inabot ang ID gamit ang nanginginig na kamay. "Lagi kong inuuna ang hotel," sabi niya, parang naghahanap ng kaunting pagkilala. "Ang unahin ng hotel ay ang unahin ng tao," sagot ni Alejandro. Sabay senya sa maintenance supervisor para kunin ang ID. Walang palakpakan, walang bulungan, tanging ang tunog ng mga tape na iniunat at ang marahang pagbalik ng kaayusan. Huminga ng malalim si Alejandro at nilingon si Ligaya bahagyang tumango patungo sa elevator. Pakiusap. Sumama siya ng tahimik, inayos ang buhok sa isang mahinhing galaw at sabay silang umakyat. Sa opisina, maingat niyang isinara ang pinto, huminga ng malalim na parang bagong baba mula sa magulong biyahe. "Nanay, patawarin mo ako sa nangyari," sabi niya,
Maiksi ngunit totoo. Ibinaba ni Ligaya ang tingin sa mga istante, sa mga larawan, sa mga kontratang nakasalansan at bahagyang ngumiti. Hindi ako nasaktan. Nandito ako para maghanap ng trabaho, hindi ng paliwanag, sagot niya. Inilapat ang mga kamay sa kandungan. Umupo si Alejandro sa harap niya. Wala na ang anyo ng amo, tanging anak na nakikinig. Nagdesisyon akong huwag umasa sa pera mo dahil buong buhay ko. Isa lang ang prinsipyong sinundan ko, sabi ni Ligaya, diretsong tono. Ang sinumang kayang maglingkod ng may dangal ay dapat magpatuloy kahit kakaunti lang ang meron. Nagsisikip na ang ipon ko, nag-alala ko, at gusto kong lutasin sa sarili kong paraan. Mabilis akong matuto, hindi ako natatakot, at alam ko ang halaga ng malinis na sahig, sapagkat yon ay respeto sa bawat paa na dumadaan. Binaling ni Alejandro ang tingin sa mesa sandali upang itago ang nangingilid na emosyon. Ayokong maranasan mo to rito, hindi sa ilalim ng bubong ko, sabi niya. Masyado akong nababad sa mga numero at kontrata at hinayaang kumawala ang diwa ng lugar. Kung may kailangang manghamak para mapanatili ang standard, ako ang nagkulang. Bahagyang yumuko si Ligaya, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag kailangang magkasya ang katotohanan sa pagitan ng dalawang tao. Anak, ang karangyaan ay tela lang kapag hindi natin nakikita ang tao sa likod nito, sabi niya. Malinaw at matatag, gaya ng isang taong hindi marunong magbalat kayo. Hindi ako humihingi ng pabor. Gusto ko lang manatiling kapaki-pakinabang. Yun lang, tumango si Alejandro ng dahan-dahan. Tama ka, ina. At mula ngayon, ipapakita ko sa gawa, hindi sa pangako. Pero may isang bagay akong kailangang sabihin. Hindi ka nababalik sa palikuran. Napakunot ang noo ni Ligaya, may halong pagtataka. Nandito ako para magtrabaho, hindi para tumunganga, sagot niya, matatag na parang tatawid ng abalang kalsada. Hindi mawawalan ng trabaho rito, ina, tugon ni Alejandro, tumindig ng diretsyo. Kailangan ng hotel ng isip at puso, isang taong nakakaintindi ng bawat sulok, nakakausap ang reception, ang housekeeping at ang maintenance at nagpapaalala sa lahat na ang patakaran ay pareho para sa lahat. Gusto kong ikaw ang maging manager. Ang katahimikang sumunod ay hindi kawalan ng sagot kundi bigat ng sandali. Tinitigan ni Ligaya ang sarili niyang mga kamay, parang nagbabasa ng lumang aklat bago muling tumingala. Kaya kong maging manager kung makakapagsanay ako ng mga tao, makakapag-ayos ng sistema, at maitatama ang ugat ng kawalang galang, sabi niya, walang halong pagpapakumbaba. Gusto kong ibalik si Ernesto, magbukas ng tamang kanal ng reklamo para protektahan ang mga empleyado at tiyaking pareho ang patakaran sa mayamang bisita at sa simpleng panauhin. Kung iyon ang ibig mong sabihin sa pagiging manager, tinatanggap ko. Napangiti si Alejandro, hindi bilang amo kundi bilang anak. Eksakto yan. May kapangyarihan ka ng ayusin ang lahat, magsanay ng mga tao at ibalik si Ernesto. Pipirmahan ko na ngayon. Kinuha niya ang isang form, isinulat ang desisyon, at iniharap sa kanya ang screen. Narito ang appointment, ipapasok ito sa sistema ngayong araw, sabi niya. Binasa ni Ligaya ng mabuti, saka tumango. Salamat sa tiwala, pero ang tiwala sinusukat sa pasilyo, hindi sa papel, sagot niya. At natawa si Alejandro ng bahagya, may halong ginhawa. Kung ganon, sa pasilyo tayo magsimula, sabi niya. Sabay tayo. Ngayong araw mismo, ikaw ang mag-aanunsyo ng pagbabago ng mga patakaran at pagbabalik ni Ernesto. Sasamahan kita, pero ikaw ang magsasalita. Ikaw ang manager. Paglabas nila, binuksan ni Alejandro ang pinto at sinalubong sila ng ingay ng hotel na tila may bagong simula. Bago tayo bumaba, may gusto pa akong sabihin, sabi niya. Muling matatag ang tinig. Mahal kita, ina. Hinawakan ni Ligaya ang braso niya, mahinahon pero sigurado. Mahal din kita, anak. Sige na, magtrabaho na tayo. Magkasabay silang naglakad, dala ang desisyon at ang tapang na matagal nang nakatago sa katahimikan. Handa nang tahiin muli ang dangal na napunit sa tela ng hotel. Nagdala ng bagong simoy ang umaga sa hotel. Dumating si Ligaya bago ang lahat, suot pa rin ang payak na damit. Ngunit ngayon ay may suot na bagong ID. Nakasulat ng malinaw ang kanyang pangalan at ang salitang manager. Naglakad siya sa mga pasilyo, bumabati sa bawat empleyado na may ngiting totoo, hindi formalidad.
Magandang umaga mga hiha. Ngayon tayo muling magsisimula, sabi niya sa mga tagalinis na inaayos ang mga kariton ng kumot. Magandang umaga Marites, handa ka na ba sa panibagong araw? Tanong niya paglapit sa counter. Ngumiti si Marites, ngayon ay malaya na ang ngiti. Mas handa pa kaysa dati, Ma'am Ligaya, sagot niya. Inayos ang tindig. Tahimik pa ang lobby bago buksan, ngunit iba na ang pakiramdam, wala ng tensyon, puro pag-asa. Pinatawag ni Ligaya ang lahat ng departamento malapit sa pangunahing hagdan. Naroon sina Marites, 2 tagalinis, 2 utility staff, at ang guwardyang nasa pintuan. Unang pagpupulong iyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagsimula siya ng simple, walang mahabang talumpati. Simula ngayon, iisa lang ang patakaran sa hotel na ito, respeto. Walang espesyal na trato sa mukhang mayaman at walang pangmamaliit sa mukhang mahirap. Pare-pareho ang alituntunin para sa lahat ng bisita at ganoon din sa atin. Ipatutupad ang patakaran sa alak ng mahigpit, walang pagtatakip sa pagkakamali ng mga kilalang kliyente. Kapag kailangang makialam, gawin ninyong may paggalang pero gawin ninyo. At kapag may alinlangan, pag-usapan natin ng sama-sama. Wala nang mapaparusahan dahil lang gumawa ng tama. Direkta ang mga salita, mahinahon ngunit matatag ang tinig. Walang nangahas magsalita. Tumango si Marites, bakas ang emosyon. Ang sarap pakinggan yan ng harapan, sabi niya at ngumiti si Ligaya. Mas masarap makita na may mga taong naniniwala pa sa pagbabago. Ilang sandali pa, narinig ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng elevator. Lumitaw si Ernesto. Hawak ang sombrero sa kamay, may halong gulat at pagkalito sa mukha. Lumapit si Ligaya at sinalubong siya. Ernesto, maligayang pagbabalik. Naaprubahan na kahapon ang pagbabalik mo. Gusto kong muli kang makasama dito at may pagkilalang nararapat sa'yo. Napakurap si Ernesto, tila di makapaniwala. Ma'am, hindi ko inakalang pagkatapos ng lahat. Ngumiti siya ng banayad. Nalinlang ka noon at wala ng lugar ang kawalang katarungan dito. Aayusin ang sahod mo at isasama ka sa bagong rotation plan. Ang karanasan mo sa field ang tutulong sa pagsasanay ng mga bago. At magdadala tayo ng mas maayos na kagamitan para mapagaan ang trabaho. Huminga ng malalim si Ernesto. Ang tinig ay nanginginig. Salamat, ma'am. Gusto ko lang gawin ang trabaho ko at tratuhin bilang tao. Ipinatong ni Ligaya ang kamay sa kanyang balikat at sinabing, eksakto yan ang mangyayari. Habang nagkakanya-kanya ang mga tauhan para simulan ang kanilang shift, lumapit si Marites, hawak ang isang sobre na may mga tala. Ginang Ligaya, bago po tayo magsimula, gusto kong humingi ng tawad. Dapat nagsalita ako noon, dapat sinabi ko kung ano ang nangyayari rito. Natakot ako kaya nanahimik at ngayon pakiramdam ko kasabwat ako. Tinitigan siya ni Ligaya na may pag-unawa. Nakakapigil talaga ang takot, Marites. Naiintindihan ko, ang mahalaga ay nakakapagsalita ka na ngayon. Walang mananagot sa katotohanan. Magtatatag tayo ng isang panloob na daan para sa mga reklamo, ligtas at hindi kailangang magpakilala. Wala nang mamimili sa pagitan ng trabaho at konsensya. Napangiti si Marites, medyo namumula ang mga mata. Salamat po, Ginang. Sa unang pagkakataon, naniniwala akong pwedeng maging magandang lugar ang hotel na ito para sa atin. Matapos ang pulong, nagsimula si Ligaya ng masusing pag-iikot sa bawat departamento. Dumaan siya sa kusina, sa mga suite at sa mga lugar na pahingahan. Pinapansin ang mga detalye na madalas nakakaligtaan. Sa silid kainan, napansin niyang may 2 mesa na may gintong plakang nakasulat, nakareserba para sa mga espesyal na bisita. Kinuha niya ang isa at iniabot kay Marites. Tanggalin mo ito. Lahat ng tao rito ay espesyal. Sa isang sulok, narinig niya ang 2 empleyada na pabulong na pumupuna sa simpleng pananamit ng isang bisitang naghihintay mag-check-in. Nilapitan sila ni Ligaya ng payapa. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa damit, nasa asal yon. Tandaan ninyo yan sa tuwing may titingnan kayo. Tumahimik ang 2, bahagyang nahihiya, habang nagpatuloy si Ligaya sa pagdodokumento ng mga bagay na kailangang baguhin sa bagong patakaran. Sa natitirang oras ng umaga, kinausap niya ang bawat grupo ng empleyado upang makuha ang kanilang mga mungkahi. Ano sa tingin ninyo ang pwedeng mapabuti? Tanong niya. May hawak na kuwaderno. Iba't ibang ideya ang lumabas
mula sa pagbabago ng schedule hanggang sa dagdag na kagamitan sa kainan. Isulat ninyo lahat ng makakatulong para maging mas marangal ang trabaho. Maaaring malaki ang hotel pero ang tunay na kadakilaan ay nagsisimula rito sa loob. Dahan-dahang nag-iba ang mga mukha. Ang takot ay napalitan ng banayad na pag-asa. Para bang huminga muli ang buong gusali. Maya-maya dumating si Alejandro sa lobby at tahimik na nanood sa malayo. Nakasandal siya sa pader, pinagmamasdan ng ina na kumikilos ng natural at may autoridad. Ipinapaliwanag ni Ligaya ang bagong sistema ng mga checklist, pinagsasama ang operational metrics at human satisfaction index. Gusto kong bawat bisita ay umalis na may pakiramdam na iginagalang, hindi pinapantayan o binababa, sabi niya. At gusto kong bawat empleyado ay umuwi na alam ang halaga niya, kasing halaga ng pinakamahal na bisitang dumaan dito. Tumango si Alejandro, tahimik ngunit halatang puno ng pagmamalaki. Sa kalagitnaan ng hapon, pumasok si Ligaya sa departamento ng paglilinis at nadatnan si Ernesto na nagtuturo sa dalawang kasamahan kung paano gumawa ng mas epektibong solusyon sa paglilinis. Ganito para hindi masyadong mabigat sa braso, paliwanag niya, mahinahon at detalyado. Ngumiti si Ligaya habang pinapanood. Iyan mismo ang sinasabi ko. Lahat kayo may alam na pwedeng ituro sa iba. Dito, walang amo o alipin. May nagtuturo at may natututo. Tumango si Ernesto, puno ng kumpiyansa. Ngayon po, alam kong magtatagumpay na tayo. Ramdam naming bumalik ang kaluluwa ng hotel. Habang lumulubog ang araw sa salaming harapan ng gusali, nagbago ang pakiramdam ng buong lobby. Si Marites, mula sa likod ng counter, ay nakikipag-usap sa isang bisita ng may banayad ng ngiti. Wala na ang panginginig ng dating boses. Dumaan si Ligaya at tumango sa kanya, isang tahimik na pag-apruba. Sa gitna ng lobby, dalawang empleyado ang nagkabit ng maliit na metal na plake, simple ngunit marangal, na may nakasulat. Sa hotel na ito, ang respeto at pagkakapantay-pantay ay hindi pinag-uusapan. Lahat ay malugod na tinatanggap. Walang ingay, pero lahat ay saglit na tumigil upang basahin. Hindi iyon paalala ng kahapon. Ito ay tanda ng bagong simula. Sa unang pagkakataon, ang karangyaan ng lugar ay tila nagmumula sa kung ano ang nasa puso ng mga tao. Sa loob lamang ng 7 araw, nag-iba ang ihip ng hangin sa hotel. Bumababa ang mga reklamo, tumataas ang ratings, at ang mga empleyado ay tila nagtatrabaho hindi dahil kailangan kundi dahil gusto nila. Kasama sina Alejandro at Marites, pinangunahan ni Ligaya ang pangkalahatang audit. Binisita nila ang mga suite, karaniwang lugar at serbisyo. Sinuri niya kung patas na nasusunod ang mga patakaran at nakita ang dalawang sitwasyong patunay ng pagbabago. Isang simpleng bisita at isang marangya ang anyo ay parehong pinagsabihan ng magalang dahil sa paglabag sa patakaran ng alak. Napuno ng kapanatagan ang mga ulat at napagtanto ni Alejandro na mas mahalaga na ngayon ang respeto kaysa sa karangyaan. Sa parehong araw, may isang tahimik na bisita na lumapit sa front desk, nakasuot ng simpleng damit at may dalang backpack. Tinanggap siya ng may kabaitan, walang diskriminasyon. Makalipas ang ilang oras, ipinakilala niya ang sarili bilang organizer ng isang malaking komperensya at agad nagpareserba ng matagalang kontrata. Dito, walang tumanaw sa akin ng iba kahit naka-backpack lang ako, sabi niya. Iyon ang patunay na ang pagbabago ay totoo, hindi lang salita. Sa atmosperang iyon ng tiwala, ipinakita ni Ernesto ang plano para sa preventive maintenance ng mga elevator, isang ideyang dati hindi napapakinggan. Agad itong inaprubahan ni Ligaya. Ang pag-iwas sa problema ay ang pinakamabisang paraan ng pagprotekta sa tao, paliwanag niya. Sa mga sumunod na araw, pinamunuan ni Marites ang bagong training sa front desk, batay sa mga aral ni Ligaya. Tinuruan niya kung paano humarap sa mahihirap na sitwasyon at kung paano ipaglaban ang tama ng may dangal. Habang lumulubog ang araw, ang lobby ay tila sumasalamin sa bagong panahon. Si Ernesto ay maayos na inaayos ang kariton, si Marites ay nagtatrabaho ng may tiwala, at si Alejandro mula sa malayo ay nauunawaan na ang tunay na karangyaan ay nasa pantay na pagtrato. Naglalakad si Ligaya sa gitna nila, dama ang paggalang na matagal niyang hinintay, habang sa gilid ng pader ay kumikislap ang maliit na plake. Respeto at pagkakapantay-pantay ay mga halagang hindi kailanman ipagpapalit.
Nagbago ang hotel mula sa loob at ang babaeng dating walang nakapapansin ay ngayoy tinitiyak na walang sinuman ang muling magiging ganoon. Salamat sa panonood hanggang dito. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo. Lumalabas na ngayon sa iyong screen, i-click mo lang para panoorin. Sa mundong puno ng katahimikan sa gitna ng sakit, pinili mong makinig hanggang wakas. Kung tumimo sa puso mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka. Sa ganitong paraan matutulungan mo kaming magpatuloy sa paghahatid ng mga totoong kwento na dapat marinig. Isulat sa komento kung saan ka nanonood at kung kaya mo, ibahagi mo ito. Maaaring maliit lang pero ang pagbabahagi ng isang kwento ng tagumpay ay paraan din ng pagbabahagi ng pag-asa.